Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Santos at ang aking dedikasyon ay nakatuon sa kalusugan at kagalingan ng ating mga nakatatanda. Ngayon may pag-uusapan tayong isang bagay na personal subalit napakahalaga para sa inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad, ang sariling pag-aaliw o masturbasyon. Maaaring ito'y kagulat-gulat, pero itong natural at pribadong gawain na kadalas ay pinagmumulan ng ginhawa at intimasya ay minsan ay maaaring magdulot ng panganib habang tayo'y tumatanda. Hindi po ito tungkol sa mismong gawain, kundi kung kailan ninyo ito pinipiling gawin. Ito'y isang paksa na maraming umiiwas, ngunit ang pag-unawa rito ay mahalaga para sa milyon-milyong senior citizen na namumuhay ng malusog. Lagi po nating naririnig na pakinggan ang ating katawan, ngunit habang lumilipas ang mga taon, minsan ang mga babalang ito mula sa loob natin ay humihina, marahil mas madaling mapalampas hanggang sa huli na ang lahat. Ang usapang ito ay hindi para magdulot ng hiya. Ito'y purong tungkol sa pag-unawa sa tamang tiyempo para sa inyong kaligtasan. Ang mga doktor, mga espesyalista sa pagtanda, geriatricians, at mga doktor sa puso cardiologist ay kinikilala na ngayon na may mga partikular na oras sa maghapon na maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng atake sa puso, biglaang pagbaba ng presyon ng dugo na maaaring humantong sa pagkahulog at mas malulubhang resulta habang nagsasagawa ng pansariling gawaing sekswal, lalo na para sa mga edad 70 pataas. Dito tatalakayin natin ang 7 pagkakataon kung kailan ang pagsasagawa ng sariling pag-aaliw ay maaaring pinakapanganib para sa mga nakatatanda at kung paano ang kaalamaang ito ay makakatulong na maiwasan ang isang posibleng trahedya. Ang impormasyong ito ay tunay na makapagliligtas buhay para sa inyo o sa isang taong mahal ninyo. Habang tayo'y nagkakaedad, ang mga sistema ng ating katawan, tulad ng sirkulasyon, mga nerbiyos at mga hormones, ay natural na nagiging mas sensitibo. Ang pisikal na proseso ng pagka-excite na sexual orgasmo at pag-recover ay kinabibilangan ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, bilis ng tibok ng puso, at paglabas ng mga hormone tulad ng testosterone at dopamine. Bagamat madaling nakakayanan ng mas batang katawan ang mga pagbabagong ito para sa mga nakatatanda, na marahil ay may hindi napapansing kondisyon sa puso, bahagyang dehydration, o maingat na pinamamahalaang schedule ng gamot. Ang parehong natural na tugon na ito ay maaaring mag-overload sa sistema. Ang partikular na oras ng araw kung kailan nangyayari ang mga aktibidad na ito ay isang susing salik na maaaring magpataas ng panganib na iyon o mapanatiling matatag ang mga bagay. Ang oras na ito sa madaling araw ay istatistikal na pinakapanganib na panahon para sa mga senior na magsagawa ng anumang pisikal na mabigat na gawain at kasama na rito ang sariling pag-aaliw. Sa mga oras na ito, ang inyong katawan ay natural na dumadaan sa tinatawag na morning surge o biglaang pagtaas ng presyon sa umaga. Ang presyon ng dugo ay tumataas ng medyo mabilis pagkatapos magpahinga buong gabi na tumutulong ihanda ang inyong katawan sa paggising. Bagamat normal ito
lumilikha ito ng sandali ng kahinaan para sa mga nakatatanda. Para sa mga individual na higit sa 16 na ang mga ugat arteries ay maaaring hindi na gaanong nababanat at ang kanilang sistema ng puso ay karaniwang mas marupok, ang biglaang pagtaas na ito ay maaaring mapanganib. Kapag isinabay ninyo ang natural na pagtaas ng presyon ng dugo sa pansamantalang pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng presyon dulot ng sexual na pagka-excite at orgasmo, ang dagdag na stress sa puso ay maaaring mag-trigger ng mga kaganapang kardyako tulad ng atake sa puso o stroke. Isipin ninyo ito, sa ganitong paraan, ang inyong katawan ay nagsisimula pa lamang, ang mga sistema nito ay inaayos pa. Ang pagdaragdag ng matinding pisikal na stimulasyon sa maselang sandaling iyon ay parang masyadong mabilis na pagpindot ng switch. Minsan, may kritikal na bagay na maaaring bumigay. Maraming mga senior ang nagkakamaling naniniwala na ang tahimik na madaling araw ay isang mapayapa ideal na oras para sa personal na aktibidad. Ngunit sa pisyolohikal na aspeto ito ay isa sa mga pinakapabagubagong panahon ng araw. Nakalulungkot kinumpirma ng mga ulat ng medikal na kaso ang panganib na ito, kabilang ang mga sitwasyon kung saan ang mga individual ay nakaranas ng matinding kaganapang cardiovascular kasunod ng stimulasyon sa madaling araw. Upang maprotektahan ang inyong puso at kalusugan, matalinong iwasan ang panahong ito na may mataas na panganib para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan munang mag-stabilize ang inyong katawan. Maghintay hanggang mamayang umaga kapag ang inyong mga sistema ay ganap ng nagising at naka-adjust. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi, kahit na iwasan ninyo ang partikular na oras na ito, may anim-paning hindi inaasahang sandali sa buong araw na maaari ring maglagay sa panganib ng inyong kalusugan. Ano kaya ang mga ito at hindi ninyo namamalayang nalalantad kayo? Alamin natin. Maraming mga senior ang nagsisimula ng kanilang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot para sa presyon ng dugo, madalas nang hindi namamalayan ang nakatagong panganib na may kaugnayan sa tiyempo. Ang mga gamot na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyon ng dugo upang mapagaan ang hirap sa puso, ngunit ang pinakamalakas na epekto nito ay karaniwang nangyayari sa loob ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos ninyong inumin ang tableta. Sa loob ng peak window na iyon, ang inyong presyon ng dugo ay maaaring natural na bumaba ng mas mababa kaysa karaniwan. Ito ay tinatawag na hypotension. Kung isasabay ninyo ang epektong iyon ng gamot sa natural na stress sa cardiovascular system, dulot ng sexual na pagka-excite, ang resulta ay maaaring biglaang pagkawala ng malay syncope o matinding pagkahilo, lalo na habang o pagkatapos mismo ng orgasmo. Ito ay minsan tinatawag na double drop effect. Ang inyong gamot ay nagpapababa ng inyong presyon at ang sariling pag-aaliw ay maaaring lalo pa itong pababain sa pamamagitan ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo at mga pagbabago sa hormon. Ang utak ay maaaring pansamantalang hindi makakuha ng sapat na oxygen na humahantong sa pagkahimatay o pagkalito, dahil ang sariling pag-aaliw ay karaniwang ginagawa ng pribado. Anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi mapansin na antala ang mahalagang tulong. Sa ilang kaso,
Ito ay maaaring humantong sa pinsala sa ulo o kahit stroke. Nagbabala ang mga medikal na eksperto, kabilang ang mga nasa Mayo Clinic, sa mga senior na paghiwalayin ang kanilang mga rutina sa gamot mula sa mga aktibidad na pisikal na nakaka-stimulate. Ang simpleng solusyon, maglaan ng agwat na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng inyong mga tableta para sa presyon bago magsagawa ng anumang bagay na makabuluhang nagpapataas ng tibok ng puso o daloy ng dugo. Nagbibigay ito ng oras sa inyong katawan upang mag-adjust at binabawasan ang panganib ng biglaang pagbagsak. Ngunit kahit na perpekto ninyong napamahalaan ang tiempo ng inyong gamot, isa pang tila hindi nakapipinsalang pang-araw-araw na gawi ang maaaring tahimik na maglagay sa inyong buhay sa panganib kapag isinabay sa sariling pag-aaliw. Ano ito at bakit napakaraming senior ang nabibigla rito? Malalaman ninyo, maraming mga senior ang nasisiyahan sa ginhawang dulot ng mainit na shower o paliligo. Ang init ay nagpapaginhawa sa mga kalamnan, nagpapakalma sa isip at nagbibigay ng pakiramdam ng pagpapanibagong lakas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kaagad pagkatapos ng mainit na shower o paliligo ang katawan ay nasa ilalim na ng tiyak na antas ng pisikal na stress. Ang mainit na tubig ay nagiging sanhi ng pagluwang, dilation ng mga daluyan ng dugo na natural na nagpapababa ng presyon ng dugo at pansamantalang naglilipat ng daloy ng dugo palayo sa utak patungo sa balat upang magpalamig. Kapag idinagdag ninyo ang cardiovascular intensity ng sariling pag-aaliw sa panahong ito ng kahinaan, ang inyong katawan ay maaaring mabilis na mapagod. Ang kombinasyong ito ay maaaring humantong sa tinatawag na temperature shock, pagkahimatay palpitations ng puso o kahit na irregular na tibok ng puso, arrhythmia. Madalas iulat ng mga senior ang pakiramdam na nahihilo ng hihina o biglang nalilito pagkatapos ng intimasya kasunod ng shower, ngunit iilan lamang ang nakakaugnay nito. Sa katotohanan, ang inyong katawan ay nahihirapang makayanan ang dalawang mabigat na proseso ng sabay-sabay ang pagpapalamig sa sarili at ang pamamahala sa tumaas na aktibidad ng puso. Ang mas nakababahala ay maraming mga senior ang nagsasagawa ng mga gawaing ito ng mag-isa at madalas sa likod ng nakakandadong pinto ng banyo na nangangahulugang anumang pagkahulog o pagkawala ng malay ay maaaring hindi matuklasan hanggang sa huli na. Ito ay maaaring magresulta sa naantalang tulong medikal at posibleng malubhang kahihinatnan. Ipinapayo ng mga doktor na maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pagkatapos maligo o magbabad bago magsagawa ng anumang intimong aktibidad. Nagbibigay ito ng oras sa inyong katawan upang bumalik sa ligtas at matatag na antas ang temperatura at daloy ng dugo. Ito ay maliit na pagsasaayos na maaaring makaiwas sa malaking problema. Gayunpaman, kahit na iwasan ninyo ang bitag ng mainit na shower, isa pang mapanganib na panganib ang maaaring nagkukubli sa gabi. 1 oras na pinaniniwalaan ng marami na mapayapa at pribado, subalit tahimik nitong pinapataas ang tsansa ng pinsala o mas malala pa.
Bakit ang gabi ay isang nakatagong panganib para sa maraming nakatatanda? Ang huling bahagi ng gabi ay parang pinakapribado at hindi naaabalang oras ng araw. Tahimik ang bahay, payapa ang mundo, at may natural na pagnanais na mag-relax. Ngunit ang pagsasagawa ng sariling pag-aaliw sa panahong ito humigit kumulang sa pagitan ng 11:00 ng gabi PM at 2:00 ng madaling araw 2:00 AM ay maaaring hindi inaasahang mapanganib. Habang tayo'y nagkakaedad, ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas at mabilis na mag-react sa gabi ay makabuluhang bumababa. Natuklasan ng mga neurologist na ang bilis ng reaksyon, balanse at alerto ng isip ay natural na humihina sa mga oras na ito ng gabi, lalo na sa mga taong higit sa 60. Ang pagbaba ng cognitive function na ito ay nakakaapekto sa lahat mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing koordinasyon ng katawan. Pagkatapos ng orgasmo, kapag natural na bumababa ang presyon ng dugo at tumataas ang mga relaxation hormone, ang inyong dati ng mabagal na oras ng pagtugon ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na tumayo. Maraming mga senior ang nakakaranas ng pagkahulog habang sinusubukang pumunta sa banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng stimulasyon sa gabi, lalo na kung sila ay medyo hindi na matatag sa kanilang mga paa o nasa isang madilim na silid. At dahil ang iba sa bahay ay malamang natulog, madalas na naaantala ang tulong kung may mangyari. Ang mas nakakabahala pa ay maaaring tumaas ang emosyonal na kahinaan sa mga huling oras ng gabi. Ang mga damdamin ng pangungulila o kalungkutan ay maaaring magtulak sa ilan na gamitin ang sariling pag-aaliw bilang paraan upang makayanan na ginagawa itong mas kompulsibo kaysa tunay na nakagagaling o nakaka-relax. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na kaligtasan. Ito rin ay tungkol sa emosyonal na kagalingan. Upang mabawasan ang panganib, karaniwang mas mabuti na unahin ang mga aktibidad na ito ng mas maaga sa araw kung kailan ang inyong katawan at isip ay mas may kakayahang harapin ang estimulasyon at pag-recover. At huwag balewalain kung ano ang maaaring sinasabi sa inyo ng inyong mga emosyon sa gabi. Ngunit ang tiempo ay hindi lamang ang nakatagong panganib. Mayroon pang mas karaniwan, isang bagay na may kaugnayan sa inyong pangunahing pangangailangan tuwing umaga, na tahimik na ginagawang mas mapanganib ang pansariling kaligayahan kaysa sa inyong inaakala. Karamihan sa mga senior ay gumigising na may bahagyang dehydration matapos ang ilang oras na walang iniinom na tubig habang natutulog. Sa ganitong estado, ang balanse ng likido sa katawan ay natural na mababa, ang dugo ay maaaring medyo malapot at ang sirkulasyon ay maaaring medyo mabagal. Kapag idinagdag ninyo ang mga pangangailangan sa cardiovascular system ng sariling pag-aaliw, ang tumaas na tibok ng puso, ang pagluwang ng mga daluyan ng dugo at ang mga pagbabago sa hormone, lumilikha kayo ng perpektong kondisyon para sa tinatawag na orthostatic hypotension. Ito yung biglaang pagbaba ng presyo ng dugo na mararamdaman ninyo kapag tumatayo o mabilis na nagbabago ng posisyon na nagdudulot ng pagkahilo. Ito ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkahilo, pagkahimatay,
at mapanganib na pagkahulog sa mga nakatatanda. Ang pagsasagawa ng gawaing sexual bago maayos na mag-rehydrate ay maaaring humantong sa pagkalito, pagkawala ng malay, o kahit pagkakumatos. Ang katawan ay simpleng walang sapat na dami ng likido sa sandaling yon upang sapat na suportahan ang utak at ang mga kalamnan sa ilalim ng tumaas na pangangailangan. Madalas iulat ng mga senior na maayos ang pakiramdam nila sa isang sandali at pagkatapos ay biglang nahihilo o nanghihina. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano kabilis ito maaaring mangyari, lalo na kapag walang ibang kasama para tumulong. Ang solusyon ay simple, ngunit napakalakas uminom ng isang buong basong tubig, hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto bago magsagawa ng anumang intimong aktibidad, lalo na sa umaga. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa inyong katawan na maibalik ang tamang dami ng dugo, suportahan ang daloy ng oxygen sa utak at makabuluhang bawasan ang inyong tsansa na bumagsak. Ang pagkakaroon ng bote ng tubig malapit sa inyong kama o sa banyo ay isang simpleng gawi na tahimik na makapagliligtas sa inyong buhay. Ngunit ang hydration ay hindi lamang ang hindi nakikitang salik na kumakalaban sa inyo. May isa pang banta na nakatago sa inyong pang-araw-araw na rutina, isang bagay na tila ganap na hindi nakapipinsala, ngunit maaaring maging mapanganib kapag isinabay sa sexual na pagka-excite. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay hindi palaging mabilis na nakaka-adjust sa paggalaw pagkatapos manatiling hindi kumikilos ng matagal. Ang mahabang panahon ng pag-upo, marahil nanonood ng TV, nagbabasa ng libro, o paghiga sa kama, ay maaaring maging sanhi ng bahagyang pag-ipon ng dugo sa mas mababang bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti. Kapag bigla kayong kumilos mula sa ganitong nakapahingang estado patungo sa pisikal na aktibidad tulad ng sariling pag-aaliw, ang inyong cardiovascular system ay maaaring hindi pa handang tumugon ng mahusay. Ang pagbabago sa postura kasama ang biglaang pagtaas ng tibok ng puso ay maaaring humantong sa matinding pagbaba ng presyon ng dugo na nagdudulot ng pagkahilo o kahit pagkahimatay. Ang isyung ito ay nagiging mas makabuluhan sa pagtanda dahil ang mga daluyan ng dugo at ang kalamnan ng puso ay may tendensyang maging hindi gaanong nababanat at tumutugon sa paglipas ng panahon. Ang mga senior ay karaniwan ding mas madaling kapitan sa pagkakaroon ng pamumuo ng dugo, blood clots, mula sa matagal na panahon ng pag-upo o paghiga. Ang sexual na stimulasyon ay lalo pang nagpapataas ng tibok ng puso at nangangailangan ng mas maraming oxygen at daloy ng dugo na posibleng lumikha ng perpektong bagyo ng pisikal na strain kung ang sistema ng sirkulasyon ay hindi handa. Maaaring magsimula ito sa pakiramdam lamang na medyo namumula o bahagyang nahihilo, ngunit mabilis itong maaaring umunlad sa isang seryosong pagkahulog o pagkawala ng malay. Upang maprotektahan ang inyong sarili, mahalagang dahan-dahang gisingin muli ang inyong sirkulasyon bago magsagawa ng anumang pansariling aktibidad pagkatapos ng mahabang pahinga. Maglaan lamang ng ilang minuto upang bahagyang mag-unat, dahan-dahang maglakad sa paligid ng silid o simpleng igalaw ang inyong mga braso at binti.
Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang bumalik sa paggalaw sa halip na magmadali diretso sa pisikal na pagsisikap. Ngunit kahit na ang inyong katawan ay ganap ng nag-warm up at ang inyong sirkulasyon ay maayos na dumadaloy, may isang huling nakatagong panganib na nananatili. Isa na hindi nagmumula sa inyong pisikal na katawan, kundi mula sa inyong isip at emosyon. Habang tayo'y nagkakaedad, ang ating emosyonal na kalusugan ay nagiging kasing halaga ng ating pisikal na kagalingan. Ang mga damdamin ng pangungulila, pagkawala o kalungkutan ay karaniwang mga karanasan, lalo na para sa mga senior na maaaring namumuhay mag-isa o nakakaranas ng pagluluksa. Sa mga ganitong mahihinang sandali, ang sariling pag-aaliw ay minsan ay maaaring maging higit pa sa isang pinagmumulan ng pisikal na kasiyahan. Maaari itong hindi sinasadyang maging isang emosyonal na takasan. Bagamat ang sariling pag-aaliw ay perpektong natural at malusog, kapag hinihimok ng positibong damdamin at pagnanasa, ang paggamit nito pangunahin upang pamanhidin ang emosyonal na sakit o punan ang isang kakulangan ay maaaring potensyal na lumikha ng isang hindi malusog na pattern na dahan-dahang sumisira sa inyong mental at emosyonal na balanse. Kapag ang sariling pag-aaliw ay hinihimok ng emosyonal na pagkabalisa, ang paglabas ng dopamine at iba pang mga kemikal na may kaugnayan sa kasiyahan sa panahon ng orgasmo ay maaaring parang isang panandaliang ginhawa. Gayunpaman, pagkatapos nito, ang parehong pagbaba ng kemikal na iyon ay minsan ay maaaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mas walang laman na kahiwalay o kahit na nalulumbay. Para sa ilang mga senior, ang siklong ito ay maaaring maging medyo nakaka-addict, hindi naman sa klinikal na kahulugan, ngunit sa kung paano ito nagsisilbing pansamantalang pantakip sa malalim na emosyonal na pangangailangan o sugat. Sa paglipas ng panahon, ang pag-asa rito sa ganitong paraan ay maaaring humantong sa pag-iwas sa tunay na mga koneksyong sosyal na bawasang motibasyon para sa iba pang mga aktibidad at mas malalim na emosyonal na pagkapagod. Hindi ito tungkol sa pakiramdam ng hiya. Ito ay simpleng tungkol sa pagiging mas mulat at maingat na pakikinig sa inyong mga emosyonal na pahiwatig. Naghahanap ba kayo ng ginhawa at kasiyahan sa pamamagitan ng intimasya o marahil ay iniiwasan ninyo ang tunay na hinihiling ng inyong puso, marahil pakikisama, pag-uusap o paggaling? Kapag ang inyong motibasyon ay pangunahing nakaugat sa pagpapagaan ng sakit, madalas na dinadala ng inyong katawan ang dagdag na pasanin sa pamamagitan ng tumaas na stress hormones na antalang pagtulog at tumaas na pagkabalisa. Ang susi ay kamalayan. Kung mapansin ninyo ang pattern na ito na lumilitaw sa inyong buhay, mangyaring isaalang-alang ang pakikipag-ugnayan sa isang tao, isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang therapist, o isang senior support group. Ang emosyonal na kalusugan ay umuunlad sa koneksyon, hindi sa pag-iisa. Ngayong nalaman na ninyo ang tungkol sa 7 pagkakataon kung kailan ang sariling pag-aaliw ay maaaring magdala ng mas mataas na panganib para sa mga senior, mayroon pa ring isang huling mahalagang tanong. Paano ninyo magagawang mas ligtas, mas malusog,
at mas nagbibigay kapangyarihan ang personal na bahaging ito ng buhay kaysa dati. Tuklasin natin ang mga sagot na maaaring positibong magbago sa inyong rutina. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong isuko ang intimasya o kasiyahan. Sa katunayan, para sa maraming mga senior, ang sariling pag-aaliw ay nananatiling isang pribado, nakakaginhawa at mahalagang paraan upang manatiling konektado sa kanilang katawan, kanilang mga emosyon at kanilang pakiramdam ng sigla. Gayunpaman, pagkatapos ng edad na 60, ang katawan ay dumadaan sa mga pagbabago na nangangailangan ng mas maraming pangangalaga, kamalayan at paghahanda. Ang paggawa ng sariling pag-aaliw na ligtas at malusog ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa paggalang sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at pagsasaayos ng inyong mga gawi upang suportahan ang inyong pangmatagalang kagalingan. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng tamang oras ng araw. Ang kalagitnaan ng umaga hanggang maagang hapon, karaniwan sa pagitan ng alas 10 ng umaga, 10 a.m. at alas 2 ng hapon, 2 p.m. ay madalas kung kailan karamihan sa mga senior ay pisikal at mental na pinakamalakas. Sa panahong ito, ang presyo ng dugo ay may tendensyang mas matatag, ang utak ay karaniwang mas alerto at ang inyong natural na antas ng enerhiya ay madalas na mas mataas. Bago magsagawa ng anumang uri ng stimulasyon, siguraduhin kayo ay maayos na hydrated. Ang pag-inom ng isang basong tubig, 15 hanggang 30 minuto, bago nito ay tumutulong na ayusin ang sirkulasyon at makabuluhang binabawasan ang panganib ng pagkahilo o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Lumikha ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Gumamit ng tamang ilaw, tiyaking tuyo ang sahig at hindi madulas at isaalang-alang ang pananatiling nakaupo o nakahiga habang ginagawa ito kung ang balanse ay isang alalahanin para sa inyo. Bigyan ang inyong sarili ng oras para mag-warm up kapwa pisikal at emosyonal. Ang pagmamadali ay maaaring magpataas ng tensyon at pisikal na panganib. Kung umiinom kayo ng mga gamot na nakakaapekto sa presyon ng dugo o tibok ng puso tulad ng beta blockers o ilang diuretics, subukang iwasan ang intimong aktibidad ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos inumin ang mga ito. Ang agwat na ito ay tumutulong na mabawasan ang posibilidad ng pagkahimatay o irregularidad sa puso. Pinakamahalaga, bigyang pansin ang inyong motibasyon. Naghahanap ba kayo ng kagalakan, kapayapaan at ginhawa, o marahil ay sinusubukan ninyong pamanhidin ang isang bagay na mas malalim? Ang kamalayang emosyonal ay kasing halaga ng pisikal na kaligtasan. Kapag parehong aspeto ay nirerespeto ang sariling pag-aaliw, ay maaaring magpatuloy na maging isang maganda, nagpapatibay buhay na bahagi ng inyong paglalakbay kahit na higit pa sa edad na 60. Tunay ngang binabago ng pagtanda ang katawan, ngunit hindi nito binubura ang inyong mga pangangailangan, inyong mga pagnanasa o inyong karapatang makaranas ng kasiyahan. Ang sariling pag-aaliw, kapag isinagawa ng may kamalayan at pangangalaga, ay nananatiling isang natural at malusog na bahagi ng buhay kahit na higit pa sa edad na 60
Ang susing aral ay hindi ang huminto, kundi ang umangkop. Ang inyong ang inyong katawan ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang karunungan, at habang kayo ay nagkakaedad, hinihiling nito sa inyo na makinig ng mas mabuti sa mga senyales nito. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo, kundi kung kailan ninyo ito ginagawa, paano kayo naghahanda para rito, at bakit kayo nagsasagawa nito. Ang pagbalewala sa mga banayad na pahiwatig na ito ay maaaring humantong sa tunay na pisikal at emosyonal na mga panganib, na marami rito ay ganap na maiiwasan sa pamamagitan lamang ng ilang maliliit na pagbabago sa gawi at tiyempo. Ang 7 yugto ng panahon na ating tinalakay ngayon ay hindi nilalayong takutin kayo. Layunin nitong magbigay kaalaman at magbigay kapangyarihan sa inyo. Ang pagkakaalam kung kailan ang inyong katawan ay maaaring pinakamahina ay nagbibigay daan sa inyo na sadyang iwasan ang hindi kinakailangang panganib. Ang bahagyang pagsasaayos ng inyong schedule, tamang pag-hydrate, pagbibigay ng agwat sa ilang gamot mula sa mga intimong oras, at pagbibigay pansin sa inyong emosyonal na kalusugan ay hindi mga pabigat na paghihigpit. Ang mga ito ay makapangyarihang kasangkapan para sa pagtataguyod ng mahabang buhay, kumpiyansa at dignidad. Ang intimasya ay hindi kailangang maging mapanganib. Sa kaunting dagdag na pangangalaga at atensyon, maaari itong maging mas ligtas, potensyal na mas kasiyasya at mas malalim na konektado sa inyong pangkalahatang kagalingan kaysa dati. Ngayong nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong panganib at ang mga simpleng solusyon, nasa inyo na po ang desisyon. Magpapatuloy ba kayo sa mga gawi na maaaring maglagay sa inyong kalusugan sa panganib, o pipiliin ninyong kontrolin ito ng may intensyon, kaalaman at paggalang sa kamanghamanghang katawan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng buhay? Talagang karapat-dapat kayo sa parehong kaligtasan at kasiyahan, at sa tamang mga pagsasaayos, tiyak na makakamit ninyo ang dalawang ito simula ngayon. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pangangalaga sa mga nakatatanda. Ang inyong katawan ay laging nakikipag-ugnayan sa inyo. Ang karunungan ng edad ay nasa pag-aaral na makinig ng mas may intensyon at tumugon ng may kabaitan at pangangalaga. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit na pagbabago na hahantong sa isang mas malusog at mas buong buhay. Sana po ay nagbigay inspirasyon sa inyo ang mga kaalamang ito upang mamuhay ng lubos at ligtas. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga karanasan ay tumutulong sa ating lahat na matuto at suportahan ang isa't isa. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring bigyan ito ng like, ibahagi ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang dito, at mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan na angkop para sa mga senior. Salamat po sa inyong panonood, at naway magpatuloy ang inyong mabuting kalusugan at kagalingan.